Hindi ito aksidente na nakita tayo. Pinahintulot ko lang na nakita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyon ng Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God Allah. Ang Islam, ito po ang sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa ating wika, sa mga araw na ito, nilubos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang kanyang relihiyon na perpekto, aprobado para sa atin. Ibig sabihin kapatid, whosoever desire religion maliban sa Islam ay siya ay magiging talunan. Sino mang magnais ng ibang relihiyon ay magiging talunan sapagkat iisa lamang ang binigay ng Diyos ng Allah na relihiyon sa sangkatauhan. At kung narinig mo ang pangalang Allah, ang Allah ito ay salitang Arabic nang ibig sabihin pangalan ng nag-iisang lumikha ng siya ang creator of heaven and earth. Siya ang nabigay buhay sa ating babawin ng buhay. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ngayon kapatid, sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ang namamahala sa atin. At sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Ayun kapatid, napatunayan na natin yan. Marami na tayong mga kababayan, mga kabats, mga politiko, mga ibang istikta na nakaranas ng kamatayan na hindi na sila umabot sa mga araw na ito. Biron lang kasi silang pa lang ay patay na. Kahit nasa sinapupunan ay inilabas, patay na. Lalo na ang mga matatanda ay palapit na sila sa hukay. At ang maraming matatanda na ngayon ay hindi na umabot sa araw na ito. Ibig sabihin kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ano ang gagawin natin para magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinong na magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, binawian ka ng buhay, makakaasa ka sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Ang paraiso kapatid, yan ang tunay na buhay natin. Sapagkat dito sa lupa, ang sasakyan, kinakalawang. Ang mga bahay nasisira. At ang ating kalakasan ay nanghihina tayo. At lahat ng may buhay nakakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, temporal, pansamantala lamang tayo. Ang tunay na buhay, ang akira. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa mundo ito, pagkat ang kabilang buhay, yun ang tunay na buhay na mamumuhay tayo doon ng masagana. Ibig sabihin, wala nang hirap, wala nang pasakit, at wala na tayong tinatawag na mga babayaran na mga baya, tubig, ilaw, kung ano pa man, sapagkat yan ang paraiso. Ngayon, anong gagawin natin para tayo ay magkaroon ng kasiguradong kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Bilang lahat, sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Pag ito'y binigkas mo, mula sa kaibuturan ng iyong puso, magiging kapanalig natin ang lahat ng propeta. Ang Kristo, Virgin Maria, lahat ng mga mananampalataya. Pati si Romita Lilia, kapanalig natin sila. Kapag sila ay sumaksi na walang ibang Diyos. Kaya aalalayin ko, ganyan lang naman. Sabihin mo, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam.